Malapit pa lang kami, boy. Bumagsak. Tumunog yung rempad. Lamesa muna. Sige, tama yan. Kasya ba? Meron naman po. Ito yung last na daan na papunta dun sa abandoned rest house. Kapoy, oy! Ingat, Nay. Ano alam niyo mamaya, Nay? Dalan mo na lang kami. Hey, Mona? No. Joke lang. Narinig pala na. Kailangan natin mag-ingat kasi may barbara dito. Yan. Okay. Kung nakikita niyo, ito yung abandoned rest house. Nakarating na kami sa wakas sa malayong paglalakbay ng buhay. Go! Mag-iingat kayo, ha! So ngayon, naiwan kami dito ng dalawa kasi magsiset pa kami ng tent. Pero yung dalawang babae, may kinuha sa sasakyan. Medyo malayo dito yung parking kaya Sir, patulong ako ng dulo. malakasan na lang ng loob. Tao, sila yan. May tao, sir. Okay lang. Okay lang yan. Don't panic. It's organic. Lamok. Magandang gabi po. Pa? May? Nang? Batakin po. Ano pong batakin? Salamat po sa paalala. Grabe ka naman, kuya. Naman ako. Ito ang problema, wala yung cover namin. Dumidilim na tapos bigla may dadaan na ganun. Ang saya, di ba? Siguro nga totoo yung mga na-experience nila dito sa lugar na to. Kaya ganun na mag-selfie tayo dumaan na lalaki. Dahil doon, nadagdagan yung kaba namin ni JR habang nagsiset up ng tent. Tapos ang tagal pa ng dalawa bago makabalik dito. Saan na yung dalawa? Tagal nila. Oo, pamayan.
Pansinte. Kandila. Matapos na kami ni Jer nag-set up ng Malamok. tent. Pero madilim na. Wala pa rin sila. Hindi namin maiwasan mag-alala dahil mga babae. Ano sila? Mabuti na lang. Nakasalubong nila yung caretaker at sinamahan sila pabalik dito sa camp. So bali ngayon, maghihintay kami na mas lumalim pa yung gabi bago kami mag-explore dito sa abandoned rest house. Kasi mamaya, mag-i-explore kami. Dahil sabi-sabi nila, may nagpaparamdam daw dito. Hindi namin alam kung ano yun. May malalaman natin mamaya pag pasok namin dun sa loob kasi dun daw marami nagpaparamdam. At dito rin yung sinasabi na may kumakarga na bata sa balikat. At malalaman natin mamaya kung tunay ba yung mga yan. Abangan niya. Kasi ang kwento nun, doon kami sa kabila ay may aso ko rito, tumatahol. Sabi ko, puntahan nga natin sa kabilang bahay, baka may tao. Abot doon yung taon na ako. Oo, baka may tao. So, madalit salita, punta kami kasi alas 12 ng gabi. May mga gamit ako rito baka mawala. Sabi ko, diyan ka lang, umupo ka lang dyan. Iikot lang ako sa itong kabahayan. Makakita ko yung kasama ko nakadipa. Nakadipa. Anong ginawa niya tayo? Ang ginawa ko, binaba ko yung kamay. Pagbaba ko ng kamay niya, sabay takbo doon, ang bilis. Nasa kanyang flashlight. Ano ka? Hindi na iwan po kayo dito, walang ilaw. Nakanintigan na. Nakakapa ako walang flashlight. Tapos may pinatira ako ng mag-asawa rito. Kahiga lang niya, kahiga. Hindi na siya naninigas na. Ang ginawa ng asawa, tawag yung nanay. Doon ang sigaw yung asawa. Na papuntay yung gawa na yung anak niya. Hindi na makagalaw. Anong nangyari po? Ang ginawa ng nanay, pandasal. Hanggat natawan yung tao. At parang yung pamangkin ko, doon naman sa kabila. Mali, siguro mga 12 anyos. Gabi yan, mag-aalas 6. Kasi nakadungaw yung babae. saan? Sa kabilang bintana. Nakasilip niya. Ito tatay, may Bakit? na to, no? O ito yung harap. Ito harap. Doon Ay, hindi Kalo kasi pag tinignan mo kasi siya parang siya mali nga ang gawa nilang bahay dito. Dapat ang pintuan dito. Sikatan ng araw. Lubugan ng araw. Sa kasi pag doon yung pinto mo sa nasisikatan ng araw, swerte. Tapos ang kulit, kaya pala yung salamin nila patapat pintuan. Bintana. Pintuan yan, ito pintuan to. Ay, pintuan niya. Oo. Pintuan to. Katapat niya pintuan. Paano siya? Yung mga nauna, yun, napabayaan. May narinig ako tayo na may bata daw dito na anong kwento nun? Mayroong ninilibing dito. Yung sinundan ko. Oh? Caretaker. Sinundan niyo? Oo. Kasi pangapot na ako yung pangatlong Anong kwento na tayo? Paanong yung pangatlong caretaker? Yung kasi nanganak yung asawa. Siguro alam pang Piliping na lang dyan. Hindi na madala sa Hindi na nadala sa kwan. sa sementeryo.
Kaya dyan na lang niliping. Okay. Hindi ata. Kung ganyan-ganyan. Marunong naman silang pakiusapan. Basta hindi na bubulabugin po ano. Kasi kung yan matatakot ka, lalo ka Opo, matatakot. no? Ang masama nga lang, pagka yung masamang espiritu, yan ang mabigat na kalaban. Yun na nga po eh. Kailangan talaga pag gano'n. Pagka demonyo na ang kumano. Tay, kakain kayo? Gusto nyo noodles? Hindi, sige. Supa ako. Ano oras kaya kahit dyan? Malalaman po natin. Pagka... 12. Pero ang plano po namin, hanggang bukas kami ng umaga. Umaga na kami aalis. Mahirap. Ano nung daan eh. Dilim. Oo. Tapos dami namin dala. Maganda kayo. Pwede naman kayo dun sa taas eh. Pero pag gumulan, siguro, pasok kami sa loob. Palagay ko, inkanto yan, inkanto na ano. Kasi mga babae. Mga babae po sila. Puro babae. Mga babae daw, Jay. Ito na naman. Malapit na sa akin. Lumapit sa inyo ngayon? Oo. Katabi natin? Oo. Asan tayo? Okay. Ito na lang yung nagsisilbi namin liwanag ngayong gabi. Yung ilaw na yan. Ito yung mga kasama ko. Nakapag-pack up na sila para magpahinga. Papahinga na sila sa mga tent. Ngayon, nihintay ko na lang si JR kasi lumabas siya eh. Mamaya papasukin namin yung bahay na to para mag-explore at mag-investigate na rin. Time check 11:34. Tagal na JR. Dilim talaga dito sa lugar na to. Buti na lang maliwanag yung buwan. Kaya kahit papaano, pag pinatay ko tong ilaw na to, papapatay ko yung ilaw para makita din kung gaano kadilim. Ayan. So madilim talaga. Ayun na lang yung liwanag na nagsisilbi sa amin ngayon. Ayun yung buwan. Ayun sila sa tent. Wala na kaming tubig. Lumabas si JR kasi bibili siya ng tubig. At saka ng iba pang supplies kailangan ng mga kasama namin. So, Mons, anong pakiramdam mo dito sa paligid natin? Medyo mas creepy sa likod. Sa likod ng tent nyo? Dun sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay? Doon yung creepy. Galing na kasi kami sa ano eh. Pero hindi pa ako mismo nakapasok sa loob ng bahay. Doon lang ako sa may hagdanan. Medyo okay naman siya doon. Peaceful naman siya creepy. Pero doon sa likod ko creepy. Pero Yeah. hindi ko pa naakyat yung taas. So, hindi ko pa sure sa loob. Pero itong labas kasi peaceful. Oo, ito sa harapan ano. Pero yung likod, nandun, parang nandun halos lahat ng kwento nila. Tsaka medyo marami na kasing puno dun. Kaya medyo creepy siya. Sige, pakiramdaman natin. O sige, tatanungin ko yung isa kung nararamdaman niya dun sa isa. Ano pakiramdam mo dun sa gilid ng bahay? Mabigat dun. Ha? Mabigat? Parang basta creepy dun sa may likod area.
Kaya nga nung sinabi ni tatay na kasi tinanong ni Mona kung pwede pumunta kami doon. Kaya sabi ni tatay, wag na dyan, parang masukal dyan. Hindi na rin ako kasi nga parang titignan mo pala siyang creepy, ang daming puno. Ito na si JR, bumalik na siya galing sa nag-grocery muna si JR. Oo. Okay. Ito yung pinamili namin. Experience ko sa pagbili. Mas mabigat ang pakiramdam Bakit? dun sa daanan. Kasi 2 litro yung 2 tubig. Hindi yan. Ayoko magpahalata doon sa dalawa na medyo iba yung pakiramdam ko. Magkanda takbuhan eh. Hindi ko alam yung daan, maligaw ako. Hindi naman kayo nadali ng barbed wire. Wala naman. Hindi naman. Good. Saka marami ding nakatingin. Pakaramdam mo marami nakatingin. Marami, naiilawan ko, nag-iilawan yung mata nila. Mga nakaganon eh. Sasabi ko, Palak. Tingnan ang mukha mo, mukha mo. Okay. Papasukin na namin yung abandonadong rest house. Kami yung unang papasok ni JR. Kasama ko si JR ngayon. Time check 12:09, November 1, 2025. Good luck sa amin. fuck shit, umila ilaw po. Habang naglalakad kami papasok dito sa bahay, nandito pa yung mga gamit ng mga nagdaang caretaker. At yung iba dito, gamit naman ng mga kasalukuyang caretaker. Explore lang. Bubuksan na namin to CR. Pagpasok pa lang namin ni Jan dito sa bahay nito, May kilala po. iba na yung naramdaman namin. Parang may mga nakatingin sa'yo na hindi mo nakikita. Pero exploration pa lang naman to eh. Malalaman natin yan mamaya pag nag-imbestiga na. Wait. Huwag mo tapat sa akin yung ano mo. Yung headlight mo. Okay ka lang? Okay ka lang? Oo. Patatakbo ah. Ito yung banyo. Bitak na yung CR oh. May bitak dito. Sira na. Ibig sabihin, siguro lumindol dati. Naapektuhan to, no? Pwedeng ganun eh. Kaya nagkaganito yung CR. Okay. Let's go. Sabi po. Dito daw sa hagdanan na to, naglalaro yung bata na sinasabi nila. Papalik-balik daw mula second floor hanggang ground floor. Ito yung sabi nila na bintana na may sumisilip daw na babae. So ito yung kwarto. Andun dito may butas. Ito na yung hagdan pababa. Yun yung hagdan po. Nasa kabila. Okay. Lalong tumindi yung kilabot nung nakarating kami sa kwarto na to. Habang naglalakad kami ni Jehan, halos hindi magkaiwala yung mga balikat namin. Dahil
Iba yung nararamdaman namin pag akyat namin dito sa taas. Tapos ito yung kanina. Nakakadagdag din sa kilabot yung itsura ng bahay. Sige, dito ako. Dito yung POV ko. Ito yung siguro kwarto din to. Siguro kwarto din to, guys. Grabe. Sira na ang kisame nila. Sira na yung kahoy. Pero ayos pa ang bubong. Naglagpakan na yung mga Naglagpakan. isame. Katandaan na rin kasi 1970s pa daw ito tinayo. Idagdag mo pa yung amoy ng kalumaan nito. Hagdanan. Okay. Magbaba na kami ng hagdan. Pero nung nakababa na kami, Sigurado po. at pagpaling namin dun sa living room. Sisilipin sana namin yung hagdanan papunta dun sa taas. Kaso lang biglang ito yung nangyari. Panoorin nyo. Tabi po. Huwag ka tatakbo, Jen. Napatakbo tuloy ako eh. Bigla po yung bumagsak. Kaso hindi naman siya. Okay. Okay. Gusto ko magsabi kanina. Naanohan ako. Na nervyos ako kasi bigla tumakbo. Hindi kasi gusto kong kaya ako tumakbo. Gusto ko magsabi sa'yo na sir, hindi pa tayo, parang ang bigat dito eh. Di bigla kasing bumagsak Ngayon, yung bintana. Nung magsasalita ako sa'yo, sasabi kasi ako sa'yo ang bigat ng pakiramdam ko. Wala tatakbo sa inyo ha. Posible kasing biglang may aksidente. Napatakbo ako. Tangina. Bigla to. Pagtingin kong ganun, tumakbo si JR. Ay kasi yung pwesto mo kasi kala ko tatakbo ka na eh. Hindi. Siyempre nagulat ako, bumagsak eh. Tapos paglingon kong ganun, puta, tumakbo ka na. Pasensya na po. Pasensya na po. Walang tatakbo, pakiusap. Pasensya na. Sorry po, sorry. Ah, baby. Sorry talaga. Kailangan mo to? Tapa po ako nun eh. Siguro mga 5 years old ganun. Hindi ko na rin po kasi tanda yung edad ko nun. Basta maliit pa po ako nun. Dito pa kami natin sa malaking bahay. Kumbaga, yung experience ko dyan ay meron akong nakikitang malaking tao. Ayun talaga yung experience ko hindi malilimutan dito. Ang itsura naman niya, matangkad, maitim, tapos
Ang nakikita ko lang sa kanya yung mata niya, bilugin talaga, tapos may pagkapula-pula. Tapos nung one time, ang natatandaan ko nun, nung naliligo kami dito sa may poso, dyan sa may sala. Ligo tanghaling tapat. Tapos ayun, parang hinihikayat akong umangat dun sa may second floor. Kumbaga para sa akin, syempre bata ka, mako-curious ka sa mga ibang bagay. Umakit ako dyan, kumbaga di ko rin alam ginagawa ko, parang wala ako sa sarili ko nun eh. Ang kasama ko po nung kumuha ng bangga, pamangkin ko si Budoy. Nag-ayaan kami hapon, siguro bandang 3:00. Kuha kami dito ng mga mangga. Tapos ayun, namamato kami ng mangga niyan. Syempre bang ingay namin, tawa na kami ng tawanan eh. Tapos maya maya nung parang na nakakaramdam na ako sa sarili ko na parang may kakaiba. Parang pinipilit na lumingon ako doon sa may bintana sa may likod. Pagtingin ko sa may bintana na yun, meron nakatingin sa aking babae. Ang nakita ko sa kanya nun, kulay puti talaga siya, tas natatakloban siya ng mahabang buhok. Pinipilit kong tignan yung mukha nun eh. Hindi ko talaga maninagan eh. Tas ayun, pagkatapos nun, nag-aya na ako kay Budoy na umuwi kasi natatakot na rin ako eh. Hindi siya pamilyar sa akin eh. Last year lang din yun. Ang kadalasan namin dito naririnig bata talaga. May tumatakbo talaga sa second floor. Yung tipong pagsasapit na talaga ng hating gabi. May maririnig ka dyan sa hagdan, may yumayabag, may nananakbo. Kaya di rin talaga ako nag-i-stay dito kahit umaga eh. Kasi iba talaga pakiramdam dito sa malaking bahay na ito eh. Di pa nga dapat ako sasama na, pinilit lang talaga ako eh. Kasi ayaw talagang pumunta rito. Ikaw lang ba yung nakaranas dito ng mga ganyang bagay? Marami rin po, halos lahat din ng mga tao dito. Kahit nga rin yung tatay ko, nanay ko eh. Pati mga kapatid ko meron din talaga dyan. Tumatakbo, tas minsan tumatawa. Hindi, kilabutan ako. Ang masasabi ko lang, kung gusto nilang mag-explore dito, huwag nilang bulabugin. Kasi iba rin ang nagagawa ng espiritu. Time check. Tapos na kami mag-explore lahat. So bali oras na para mag-imbestiga. 12:49 ngayon, November 1, 2025. Nagpe-prepare na kami para pumunta doon sa lokasyon kung saan kami mag-imbestiga. Kasi JR, siya yung magtatanong ngayon. So dito muna, tapos sa Katay-Akit. Dito daw sa may bato na to, may nakalibing na bata. Yung batuhan na yan. Ang plano, naimbestigahan namin lahat ng spot kung saan daw may mga nagpaparamdam at uunahin namin tong puntod ng bata. May kasama ba kami ngayon? Pwede kayo lumapit. Kung meron, pwede kayo lumapit sa EMF. Pwede rin kayo lumapit sa REM pad kung meron. Itong REM pad na to, pag nilapitan nyo, tutunog to. Malalaman namin kung may kasama kami dito. Yung EMF naman, pag pumalo to ng yung ilaw niya, ibig sabihin may lumapit dyan. Pwede nyo gawin yun para gumana yung mga yan. Ay puta, guys, may pumapalo na sa EMF. Pumapalo na yung EMF. Hindi na tumitigil yung EMF dito sa may kaliwa. Yes. Hindi na rin lumitigil yung EMF dun sa kanan. Kasama ba namin yung bata na nakalibig dito? Kung oo, pwede kang lumapit sa mga nilatag naming equipments ngayon. Okay, ayaw niyang pag-usap sa atin dito sa labas. Or wala talaga dito sa labas. Baka nasa loob. Kaya walang tumutunog or nagre-react. Nagre-react kanina yung EMF. Pero hindi yun sapat para mapatunayan na meron talaga nagpaparamdam sa lugar na to. So
So ang gagawin Ito yung nakuha namin sagot. So ang gagawin natin, aalis kami. Papasok na kami sa loob para doon mag-imbestiga. So ayaw mo umalis kami dito. Ang weirdo lang, kasi tuwing magpapaalam kami, pumapalo yung EMF. Medyo lumalakas yung pitik pareho ng EMF na magkaibang lugar. Lumalakas na, palakas ang palakas yung... Baka pwede mo patunogin yung REM pad namin dito. Kasi kung hindi mo mapapatunog yung REM pad na yan, papasok kami sa loob. So ayaw. Kung gusto mong dito lang kami, lalapitan mo yung REM pad. Pag nilapitan mo yan, tutulog yan. Dito lang kami. So sige, ayaw mo na papaluin yung EMF, ayaw mo patunogin yung REM pad, papasok mo kami sa loob. Yan ba yung gusto mo mangyari? Okay, let's go. Napatulog na niya doon. Lilipat na kami sa loob para mag-imbestiga. So, iiwanan ka na namin dito. Okay. Gusto mo bang ipagdasal ka namin? Shit. Gusto mo ipagdasal ka namin? Patunogin mo yung REM pad. Kailangan mo patunogin yung REM pad. Kailangan mo patunogin yung REM pad eh. Kaya mo yan, konti pa. Lalapit ka lang, malapit lang yun. Kaya mong patunogin yung REM pad? Sige na, lapitan mo lang yung REM pad. Lalapit ka lang. Yung pulang, yung may kulay pulang ilaw. Lalapit ka lang dyan. Hindi mo nang pula. Kaya mo yan. Dahil sa mga sagot na nakuha namin gamit ang EMF, nagdesisyon kami na ipagdasal yung batang nakalibing sa labas bago kami pumasok dito sa loob ng bahay. Kabado ang bawat isa. Lahat kami nakikiramdam kung ano nangyayari. Dahil wala kaming idea kung paano nangyaring bumagsak yung bintana. Oo, umalo ka agad. Dito kami nagtatanong. Shoo. Oh, sige, lalayo kita. Dito ka sa sulok. Yan. Manayo. Sige, magtanong ka. Gusto ko sana. Uy, tumunog yung EMF. Ay, yung REM pad. Shit, magtatanong pa lang ako. Meron po ba kami kasama dito? Dagdag lang sa katanungan, marami ba kayo nandito?
Pwede nyo patunugin ulit yung REM pad gaya ng ginawa nyo kanina. Kung marami kayo, pwede nyo pailawin tong EMF kung hindi. Sa punto na to, hindi na gumana yung REM pad. Pero sa tingin ko, gusto niya makipag-usap gamit yung EMF. Pumipitik yung EMF. Pagkatapos ng ilang minuto dun sa taas, nagdesisyon kami bumaba para imbestigahan naman kung ano yung naging dahilan ng pagbagsak ng bintana. At saka, paano matatanggal? Oh, may ano to Yung lakas ng impact niya sa may lock dito sa ilalim. Kasi kung laglag niya sa babayan muna. Oh, nakita yung lock niya, ang taas niya no. Pero ano, flashlight mo, makita pa lang yung lock. Hawakan niya na lang. Paano yan malalaglag? Ang taas niya no. Tapos, dito yung nakasuksok. Sige nga. Paano lalaglag yan? Sinuri ni JR ng maigi ang Taas at bawat baba, sulok ng meron. bintana. May lock. Pero, ano sa tingin mo? Ba't kaya bumagsak May ang lock din ang bintana? ilalim niya. Yun malaking katanungan dito. So, So, paano? ulitin ko yung tanong. Kung ikaw ba yung nagparamdam sa amin kanina, pwede bang paganahin mo kahit alin dito sa equipments namin? At kung ayaw mo kaming nandito, respetuhin namin yung gusto mo. Aalis kami agad. Narinig niyo yun? Oo. Narinig niyo yun? Oo. Parang katok? O parang, Tumunog sa taas. oo, parang sa kahoy. Di naglalaroan nila tayo. Pwede Isa ka bang elemento? O isang kaluluwa? Kasi, Siguro, naglalaroan talaga niya tayo. Kanina, paglagay natin ng equipment, gumana agad. Tapos wala na. Tumigil na ulit. Pag-decision natin bumaba dito kasi naglibot yung kasama namin kanina. Nagsulo siya. Bumaba siya dito, tinanong ko kung saan siya may naramdaman. Sabi niya dito sa baba na to. Paglatag namin ng equipments, yung EMF agad pumalo ng hanggang pula. Ngayon wala na ulit. Hindi ko alam kung pinaglalaroan niya kami kasi minaritinig kami dun sa taas. Parang may nakakatok o may naglalakad. Hindi namin malaman yung sagot. Ikaw, kaya mo ba sagutin? Kung gusto mong imbestigahan at alamin, tara, camping tayo.